Hello mga kahuan, another day, another life. O ayan, o 'di ba nagsusulat na naman ako. So ayan, for today's video mga kahuan, may challenge ako para sa sarili ko. Saan naabot ang 1,000 ko? Ikaw, saan ba umaabot yung 1,000 mo? Sige nga, comment mo. Ayan. So, eto mga kahuan, ito yung isa kong notebook. Ito yung listahan ko nga pala ng mga pa-order ko ng jackets. At opo, sa mga hindi po nakakalam, ay nagtitinda din po ako ng mga pre-love na jackets. Branded, non-branded, ayan. So, pero hindi naman yun yung pag-uusapan natin for today's video. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko nga ba gagastusin o paano ko nga ba ibabudget itong 1,000 ko. Okay? So, dahil nga madaming holiday ngayon, maaga tayong pinasweldo ng kumpanyang pinagtatrabahuhan natin. At syempre dahil maaga ay maaga rin itong mauubos. At pagkatapos nga nating unahin ang ating mga bayarin, yung mga kailangan unahin at dapat bayaran ng maaga, ay eto na lang ata ang natitira. Okay, so sinusulat ko nga dito kung ano man yung bibilhin ko. Kasi baka may makaligtaan ako at hindi ko maintindihan kung paano ko pagkakasyahin talaga itong 1,000 na ito. So for today's video, samahan nyo ako. So, ayan. So, medyo patapos na ako magsulat dyan and ganito talaga yung ginagawa ko kapag may bibilin ako sa labas. So, binibilang ko na nga yung perang dadalhin ko o 1,320 pesos. So, yung 300 ang goal ko is hindi siya galawin, yung 1,000 lang. So, sana no, sana hindi ko magalaw yung 300 pesos kasi kung hindi, paktay tayo diha. Ayan, nagbilang na din ako ng pamasahe ko para sure na makakauwi ako sa bahay. So, in any case naman na magalaw ko yung 300 pesos na lalabis dun sa 1,000 is at least 'di ba meron pa akong coins na pamasahe. Bali yung pamasahe nga pala mula dito sa amin is 12 pesos bawat isa, pero kung solo ka, kapag pababa or palabas ka pa lang, pwedeng bayadan mo yung dalawa tapos tatakbo na yung tricycle, bayaran mo lang ng 24 pesos. Pero pag pabalik, lugi ka kasi nakapila sila and 50 pesos yung bayad doon or 48 pesos kasi babayaran mo yung apat na seats. So, ayan, nagre-ready na ako dito mga kahuwan. Hindi ko na naman maintindihan kung saan ko ilalagay yung notebook ko. Sa dami ko ng notebook, hindi ko na maintindihan. Minsan ayaw ko na silang buksan. Okay, so let's go na mga kahuwan. Nilagay ko na sa wallet ko yung aking listahan. Siyempre, ang aking mga alagang husky. Ayan. So, ayan nga pala si Tucker mga kahuwan. Napakalakas niyang kumain. Tingnan niyo naman yung size niya. Parang hindi aso. Parang pang halimaw na. Charot. Yung mga bashers dyan. Huwag niyo po ako i-bash. Yan po ang tawagan namin. Ito naman si Summer. Si Summer na laging nasa ilalim ng table ko. Mag-work ako at hindi. Nandyan lang siya. 'Di ba? Yung upuan ko, kinain na ng balahibo nila. O, di ba? O, so, ang kalat-kalat ng kwarto. Pero, let's go na guys. Aalis na ako. Sige na, let's go. Tayo na dyan. O, alam nila yon. Pag sinabi mong let's go, matik yan. So, kinuha ko na nga itong aking maliit na eco bag. Ayan. At nagpapaalam na ako kay Tucker. Kasi gusto niyang sumama. Sabi ko, babalik lang din naman ako. Huwag niya akong mamiss agad. Saglit lang naman. O, tahol-tahol pa yan. O. Oh, diyan ka lang, babalik ako, babalikan kita, huwag kang mag-alala. At dahil wala nang dog food, ay opo, naubos na po nila yung isang sakong dog food at kailangan na po ulit natin bumili. Bali, dalawang klase po ng dog food yung kinakain nila. Yung isa is, hindi ko na babanggitin, pero may kamahalan siya. At ito naman ay mura lang itong isang ito. So, palit-palitan lang kasi minsan hindi nila kinakain yung isa. So, pag hindi nila kinakain yun, eto naman. So, dahil ubos na siya, ay eto na. Dito na ako sa labas. Napakainit-init. Kailangan kong bilisan kasi kailangan ko ulit bumalik para matulog ulit. Para sa amin nga pala mga call center agent ay ang araw ay gabi at ang gabi ay araw para sa amin. So baliktad no, para kaming paniki. Gising kami sa gabi, mulat na mula at pagdating ng umaga, hindi namin maintindihan kung paano kami matutulog. At etong mga ganitong oras, ay maaga pa ito para sa amin. So, kailangan ko makabalik ng maaga para matulog ulit. So, mabilis lang naman yung palabas dito mula sa Block 37. Siguro wala pang mga 5 to 10 minutes. Andun ka na sa labas. And, minsan nagta-traffic din. Depende. Kapag ka may pasaway sa gitna, okay? Pero meron daan dito, tawag nila doon cares, mabilis ka doon makakalabas. Kaya lang, syempre yearly may renewal yon and kailangan meron kang sticker bago ka makadaan doon. So, ang labas na noon is andoon agad sa may festival mall. So, di ba napakabilis lang, wala pang siguro mga 10 minutes andun ka na sa festival mall. Kasi kung dito ka dadaan sa mismong gate palabas ng
village ng soldiers and pupunta ka ng festival, ay aabutin ka ng siyam-siyam kasi yung papunta pa lang doon ay napaka-traffic na. So, ayan, medyo malapit-lapit na tayo sa Caltex and naantay ko na lang talaga na paliparin ni Kuya Charot. Hindi naman. Naantay ko na lang talaga na tumigil si Kuya. So, nakababa na nga ako at dito sana ako mamimili. Kaya lang, medyo mahal kasi dyan yung paninda. Kaya sabi ko ay hindi na lang ako papasok dyan. So, baka yung 1,000 ko ay mantika na lang. So, syempre, doon tayo bibili kung saan tayo pwedeng makakamura. Hindi yung mapapamura ka. Joke lang. So, tuloy-tuloy nga lang yung lakad ko at makikiraan lang ako sa kanya. Dati nga pala siyang pure gold, pero nabili na nila, kaya ayun. Sila na ngayon ang nagtayo ng mall dyan. So, lakad-lakad lang tayo, tingin-tingin ka ng kaliwa, kasi baka mamaya kakabidyo ko, ako naman yung mabangga. O, di ba? Lakad pa more. O, pagtiyagaan mo lang muna yung paa ko. Hayaan mo nang maitim yung tuhod ko. Okay, sige, lakad. Hala, sige, lakad pa. O, sige, nagmamadali na talaga ako dyan kasi antok na ako. At eto na nga, kumuha na agad ako ng pinakauna, ang underpads. Kasi hindi pwedeng mawala ito. Sinabay ko na rin ang dog food. Mga 3 hanggang 4 na kilo lang muna yung binili ko. At pabalik na nga ako sa bahay. Hindi ko na pinakita yung ibang mga binili ko kasi baka mamaya counterfeit pa tayo and masisanti pa ako ni Facebook. So, ayan, pabalik na nga ako. At sakay na naman ako ng tricycle. So, lilipad na naman ng 50 pesos nito dahil alam nyo na, solo ko yung tricycle. Ganon talaga. Pwede ka namang mag-antay doon, kaya lang ay aabutin ka ng siyam-siyam bago ka makarating sa iyong paruroonan. Kasi, madalang yung sumasakay or nag-aantay ng pasahero na doon mismo sa lugar namin. Kasi nandun ako sa dulo, my goodness, kung bakit ba naman yun ang napili-pili kong puntahan. So anyway, eto na, dire-diretso lang hanggang sa makarating sa bahay. At eto na nga, nakakawala ng pagod na medyo nakakainis dahil ikinalat nila yung order. 'Di ba? Winasak, ang galing. Ganyan, everyday ganyan tuwing aalis ako. Ayan, ganyan. Oh, ayan, pinagsasabihan ko na nga yung dalawa at sila pa ang matapang sa akin. So dahil nga tayo kanilang alipin ay eto na at sisimulan ko ng linisin. Nakakahiya naman sa aking mga amo. Ayan. So kung mag-aalaga ka ng husky ay pag-isipan mo muna. So eto na, inaayos ko na yung mga pinamili ko. Ayan. Kailangan natin ang gulay kahit malayo tayo sa probinsya. So kung itatanong nyo makakahuwang paano ko pinagkasya yung 1,000 ay opo, napagkasya ko po siya at ang nabili ko lamang po ay ang nagastos ko lang ay 700 doon sa mall na pinasukan ko. Ayan, dahil konti lang naman yung binili ko, yung mga ano lang, pwede ko lang lutuin ng mabilisan. Ayan, so meron ako ditong sitaw, meron din talong. Bumili nga pala din ako ng, syempre yung may inom natin kapag nauuhaw tayo, nauumay tayo, meron din. So 50 pesos lang naman yon. At itong manok ay ayan, bumili na ako ng 1 kilo para pwede ko siyang hati-hatiin kung anong luto yung pwede naming gustuhin. At bumili na rin ako ng pantawid gutom, pangligtas ng buhay, at ang banana Q dahil napaibig na ako. Ay, sige na, go. Mayroon din akong tinapay dahil ako'y si tinapay boy. Ayan. So, tinitingnan ko nga pala kung magkano yung nagastos ko. At nasa 700 plus lang siya. So, kung nagtataka kayo kung ano yung mga pinagbibili ko, ay nakabili lang naman ako ng 4 kilong dog food at 2 underpads, and then mga sitaw, mga gulay, ganyan, mga talong, and kung ano-ano. Ayan, bumili na rin ako ng kanin kasi wala na akong time magluto. Sinamahan ko na rin ang ulam para dire-diretso na. So, ayan, kain tayo mga kahuwan dahil kailangan pa nating matulog. Simulan na natin ang laban. Kailangan may laman ang tiyan para pagising natin, gutom ulit. Charot. Okay. Ayan. So, bumili na ako ng pangmalupitang adobo. Yung adobo na hindi ko maintindihan kung adobo o mechado. So, sa makatuwid nga ay may natira sa ating 1,000 peso challenge. O, diba? Ikaw ba naman pagbibilhin mo lang mga gulay-gulay? Ewan ko na lang talaga kung wala pang matira sa'yo doon. May natira namang bariya. So, isa-save natin yan para in case na lumabas tayo or may bibilhin tayo, ay pwede pa natin gastusin. So, diba? Hindi natin na gastos yung 300 pesos. Yay! O, diba? Meron pa tayong pera sa mga susunod na araw. At yung 300 pesos na yun ang magkakasyahin natin sa loob ng 15 araw. Charot lang. Okay, so eto na mga kahuwan. So far, ang nagastos ko nga po dito ay nasa 746 pesos lang. And, syempre dahil bumili pa ako ng ulam at kanin, nabawasan pa rin yung 240 na sukle. So, may natira na lang na 100 mga idol. Yun lang. Paalam!